10 taon ng pagtitiis at pag-ibig, itinapon sa basurahan para sa isang lalaking kahapon lang nakilala. Habang si Cory ay nagpapakapagod para itayo ang pangarap ni Ariana, ang asawa niya ay abala sa pagbuo ng bagong mundo kasama ang iba. Isang pirasong papel, isang malamig na salita, at isang lihim na magpapabagsak sa lahat. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng tagumpay na ipinagmamalaki mo? Humanda sa paniningil ng tadhana. Tapos na tayo, Cory. At please lang, huwag mo nang subukang habulin ako dahil hinding-hindi na ako lilingon sa isang tulad mo na walang ibang ibinigay sa akin kundi ang amoy ng kahirapan at kabigoan. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na itak na humiwa sa katahimikan ng gabi, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Ariana sa gitna ng kanilang sala, suot ang isang mamahaling itim na dress na kumikinang sa ilalim ng ilaw, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkasuklam. Sa likod niya, isang lalaking nagngangalang Marco ang nakangisi. Mayabang na nakasandal sa pader habang pinaglalaruan ang susi ng isang sports car. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Cory ay nanginginig habang dahan-dahang inilalapag ang isang munting platito sa mesa. Doon ay nakapatong ang isang piraso ng ube cake na siya mismo ang nag-bake mula sa madaling araw, ang paborito ni Ariana mula noong mga panahong wala pa silang makain. Sa tabi nito ay isang maliit na pelus na kahon na naglalaman ng isang simpleng singsing na pilak. Ang regalong pinag-ipunan niya sa loob ng 1 taon para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang tamis ng aroma ng cake ay tila nakikipaglaban sa mapait na lasa ng pagtataksil na bumabalot sa hangin. Hindi nakagalaw si Cory. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Ang mga daliri niyang maghapong nagtrabaho para tapusin ang huling detalyeng technical ng proposal ni Ariana para sa Apex Corporation ay parang nawala ng buhay. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang paningin ay nakapako sa singsing na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong maisuot sa daliri ng asawa. Ariana, 10 taon, ang tanging naibulalas ni Cory, ang boses ay halos isang bulong na basag, parang isang musikang nawala sa tono. Isang malakas at mapang uyam na tawa ang pinakawalan ni Ariana. Isang tunog na malayong malayo sa malambing na tinig na nakasanayan ni Cory tuwing gabi. 10 taon ng ano, Cory? 10 taon ng paghihintay sa wala? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang bahay na ito. Sawa na ako sa pagtitiyaga. Ngayong nakuha ko na ang deal sa Apex, hindi ko na kailangan ng isang balast na tulad mo na nagpapabagal sa pag-akyat ko. I deserve a man who matches my success, not a shadow who lives in my kitchen. Lumapit si Marco at inakbayan si Ariana ng may pagmamayari, 1 kilos na sadyang ginawa upang saktan palalo ang lalaking nakatayo sa harap nila. Let's go, babe! Wag na nating sayangin ang oras dito sa loser's zone. Marami pa tayong ise-celebrate. Narinig ni Cory ang tunog ng pagbagsak ng kahon ng singsing sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ang bawat salita ni Ariana ay parang isang karayom na itinusok sa kanyang puso, dahan-dahan ngunit malalim, hanggang sa maramdaman niya ang init ng luha sa gilid ng kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan. Ang mga alaala ng kanilang pagsasakripisyo, ang mga gabing wala silang kinakain kundi pag-asa, at ang lahat ng talentong ibinuhos niya para lamang magtagumpay ang babaeng ito ay tila mabilis na naging abo sa harap ng kanyang mga mata. Tumalikod ang dalawa. At ang huling narinig ni Cory ay ang tunog ng kanilang mga yabag na unti-unting lumalayo,
Kasunod ang marahas na pagtikom ng pinto na tila hudyat ng katapusan ng kanyang mundo. Sa loob ng nadiisang silid, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang natira, kasabay ng mabigat na pagpintig ng kanyang pusong durog na durog. Nakatayo si Cory sa dilim, mag-isa sa gitna ng mga pangarap na siya mismo ang nagtayo. Ngunit sa isang iglap ay ipinagkait sa kanya. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw na tila isang sumpa. Gaano ba kabilis makalimot ang isang tao kapag ang kanyang mga paa ay nakatapak na sa rurok na binuo ng mga kamay na kanya na ngayong itinatakwil? Ang amoy ng luma at pasang kahoy ang bumati kay Cory pagpasok niya sa maliit at payak na bahay sa dulo ng kalsada. Isang lugar na tanging ang pag-ibig na lamang ang nagpapanatiling nakatayo. Sa gitna ng munting sala, nakaupo si Tia Remedios, ang kanyang inang bulag, na tila hinihintay ang kanyang pagdating sa kabila ng malalim na gabi. Ang mga kamay ng matanda, na puno ng mga ugat at marka ng pagtatrabaho, ay dahan-dahang kinakapa ang hangin, hanggang sa mahawakan ang braso ng anak. Isang haplos na puno ng kalinga, isang haplos na tila, nakababasa ng lahat ng sugat na hindi nakikita ng mga mata. Cory, anak, bakit ang bigat ng iyong bawat hakbang? Ang tanong ni Tia Remedios. Ang boses ay parang isang banayad na ihip ng hangin na nagpapakalma sa nagagalayiting bagyo sa loob ng dibdib ni Cory. Agad na nagmano si Cory, idiniit ang likod ng kamay ng ina sa kanyang noo, habang pilit na nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi niya kayang sabihin na ang babaeng itinuring ng kanyang ina na parang tunay na anak ay itinapon na siya na parang isang basahan. Habang pinagmamasdan ang kanyang ina, bumalik sa alaala ni Cory ang rason kung bakit sila nauwi sa ganitong karalitaan. 10 taon na ang nakalilipas nang kailanganin ni Ariana ang isang maselang operasyon sa puso na nagkakahalaga ng milyon-milyon, hindi nagatubili si Cory. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang mga patent sa teknolohiya sa murang halaga at isinangla ang lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya para lamang dugtungan ang buhay ng asawa. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang hindi ipinapaalam kay Ariana dahil ang nais niya lang ay makita itong muling numingiti at nabubuhay ng walang alalahanin. Ang tabumpay ni Ariana ngayon ay itinayo sa ibabaw ng mga abo ng sariling kinabukasan ni Cory. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig ang marahas na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bakuran. Pumasok si Ariana na tila isang banyagang walang pakundangan sa sagradong tahanan ng iba. Kasama pa rin niya si Marco, na may suot na mapanuyang niti habang tinitingnan ang paligid na parang nadidiri. Cory, I forgot something, ang sabi ni Ariana. Ang boses ay walang bahid ng hiya o utang na loob. Inilabas niya ang isang folder at inihagis ito sa ibabaw ng lumang mesa sa tapat ni Tia Remedios. Kailangan mong pirmahan to. Ang titulo ng lupang ito ay nakapangalan pa rin sa atin at kailangan ko to as collateral para sa bago kong venture. Anyway, hindi nyo naman na kailangan ng malaking bakuran na to, right? You can just move to a smaller apartment. Napatayo si Tia Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang direksyon ng boses ni Ariana. Ariana? Ikaw ba yan, anak? Anong ibig mong sabihin? Ito na lang ang natitirang alaala ng aming pamilya. Sinubukan ng matanda na hawakan ang kamay ni Ariana, isang pagsusumamo ng isang ina na nagbigay ng lahat para sa kanya. Ngunit sa isang iglap, marahas na iniwas ni Ariana ang kanyang kamay, na naging sanhi ng pagkawala ng balanse ng matanda hanggang sa mapaupo ito ng malakas sa sahig. Ang tunay na galit,
Ang uri ng galit na hindi sumisigaw, kundi nagpapatigil sa mundo, ay kumulo sa mga ugat ni Cory. Mabilis niyang dinaluhan ang ina at niyakap ito ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ariana ng may lalim na hindi nito kailanman mauunawaan. Ang babaeng iniligtas niya mula sa kamatayan ay siya palang papatay sa huling piraso ng kanyang kapayapaan. Pirmahan mo na to, Cory. Don't be so dramatic. Ang hirit ni Marco habang humihithit ng sigarilyo. Iniligtas lang ni Ariana ang sarili niya mula sa pagiging mediocre na tulad mo. Be a man and let her go properly. Kinuha ni Cory ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa papel ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang huling pagputol sa tanikala ng utang na loob la naman palang patutunuhan. Nang matapos, iniabot niya ang folder kay Ariana, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit. Mayroon ng isang kakaibang liwanag doon, isang liwanag ng isang arkitekto na handa ng gibain ang lahat upang makapagsimula ng bago. Ayan na, Ariana. Kunin mo na ang lahat ng sa tingin mo ay magpapasaya sa iyo. Ang sabi ni Cory, ang boses ay nakapangingilabot sa sobrang kalmado. Pero tandaan mo ito, ang lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan at kawalan ng puso ay may itinakdang oras ng pagguho. At kapag nangyari iyon, huwag kang lilingon sa akin dahil wala ka nang babalikan. Isang mapait na tawa lang ang isinagot ni Ariana bago siya lumabas. Dala ang titulo ng lupa. Habang naiwan si Cory na yakap-yakap ang kanyang inang umiiyak sa dilim. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman ni Cory ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa CEO ng Apex Corporation na naghihintay ng kanyang huling utos para sa susunod na araw. Sapat na ba ang titulong nakuha ni Ariana upang protektahan siya mula sa bagyong paparating na siya rin ang may gawa? O sadyang bulag lang siya sa katotohanang ang taong itinuring niyang walang silbi ang siyang may hawak ng susi sa kanyang tuluyang pagbagsak? To the future, babe, and to the permanent erasure of dead weight from our lives. Ang tunog ng pagdikit ng mga mamahaling kristal na baso ay nadulot ng matining na alingawngaw sa loob ng pinaka-eksklusibong VIP lounge ng lungsod. Nakataas ang noo ni Ariana habang humihigop ng champagne. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng Maynila na tila barya-baryang nakalatag sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa tabi niya, si Marco ay patuloy sa pag-ungkat ng mga plano kung paano nila uubusin ang perang papasok mula sa Apex Corporation. Isang bakasyon sa Europa, bagong penthouse, at ang tuluyang pagkalimot sa pangalang Cory. Wala sa kanilang isipan na ang alak na kanilang iniinom ay binili gamit ang perang inutang lamang na nakasandal sa isang kontratang hindi pa man din napipirmahan. Habang nagaganap ang wad na pagdiriwang na iyon, sa kabilang dulo ng lungsod, sa pinakamataas na palapag ng isang tahimik at itim na gusali, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng malawak na salamin. Hindi siya nakasuot ng makintab na damit, kundi isang simpleng puting polo na tupi ang manggas. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa, kalmado, ngunit may dalang bigat na hindi kayang sukatin. Siya si Cory. Bumukas ang mabigat na pinto ng opisina at pumasok si Richard Henderson, ang bilyonaryong CEO ng Apex Corporation. Taliwas sa inaasahan ng marami, si Richard ay yumuko ng may malalim na paggalang sa harap ni Cory. Inilapag ng bilyonaryo sa ibabaw ng makintab na mesa ang mga asul na plano at makakapal na dokumentong siyang naging batayan ng tagumpay ni Ariana. Sa bawat pahina, sa pinakamababang bahagi na hindi kailanman napansin ng asawang nabulag sa ambisyon, naroon ang isang malit na sagisag, the architect. Mr. Cory, ang simula ni Richard. Ang boses ay seryoso at puno ng paghanga.
Ang proposal na isinulat mo para sa kampanya ng asawa mo ay isang obra maestra. Ito ang tanging dahilan kung bakit pumayag ang Apex na mag-invest ng bilyon-bilyon. Pero ngayong nalaman ko ang ginawa nila sa iyo at sa iyong ina, isang salita mo lang, tatanggalin ko ang buong pondo. Pabagsakin natin sila na yon din. Tinitigan ni Cory ang mga dokumento. Nakita niya ang bawat gabi na pinagpuyatan niya ang mga iyon habang si Ariana ay mahimbing na natutulog. O marahil ay nakikipagkita na sa iba. May naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa katotohanang ang pinakamahusay na bahagi ng kanyang utak at puso ay ibinigay niya sa isang taong hindi man lang nakita ang kanyang halaga. Dahan-dahang umiling si Cory. Isang malungkot, ngunit matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag, Richard. Ang mabilis na kamatayan ay masyadong magaan para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Napakunot ang noo ni Richard. Anong ibig mong sabihin? Hahayaan mo ba silang magtagumpay sa ibabaw ng iyong paghihirap? Hindi, ang sagot ni Cory habang tumatalikod upang muling tingnan ang mga ilaw ng lungsod. Hayaan mo silang lumipad ng mataas. Ibigay mo sa kanila ang ilusyon ng kapangyarihan. Pirmahan mo ang paunang kontrata. Dahil ang isang taong hindi marunong gumawa ng pakpak ay panandalian lamang na makalilipad. Kapag narating na nila ang pinakamataas na ulap, doon ko tatanggalin ang aking proteksyon. At sa pagbagsak nila, gusto kong maramdaman nila ang bawat segundo ng pagkawala ng lahat. Napatango si Richard. Naunawaan ang malalim na hustisyang nais mangyari ni Cory. Ito ang uri ng paniningil na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng mismong katanahan at kasakiman ng kalaban. Bago umalis, iniwan ni Richard ang isang ginintuang imbitasyon para sa nalalapit na malaking pagpupulong ng mga board of directors. Ang araw kung saan opisyal na ipakikilala sa publiko ang lihim na arkitekto ng kumpanya. Nang mag-isa na muli, kinuha ni Cory ang kanyang telepono at tiningnan ang larawan ng kanyang inang bulag na payapang natutulog sa kanilang lumang bahay. Para sa kanya, iyon ang tunay na yaman. Ang mga palakpak sa bilyonaryong mundo ay walang kwenta kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mga asong nag-aabang lang ng malalaglag na buto. Gaano ba kalaki ang gulat na naghihintay kay Ariana sa oras na matuklasan niyang ang trono na kanyang inuupuan ay binuo ng mga kamay na kanyang tinapakan. At sa pagpasok ni Cory sa gitna ng liwanag, sino ang tanging matitirang nakatayo sa gitna ng pagkawasak? Sa gitna ng marangyang opisina ni Ariana, kung saan ang bawat kagamitan ay sumisigaw ng yaman at tagumpay, isang malamig na katahimikan ang biglang bumasag sa kanyang kumpiyansa. Ang malalaking screen sa pader na nagpapakita ng progreso ng produksyon para sa Apex Corporation ay biglang nagbago ng kulay. Ang mga berdeng linya na simbolo ng perpektong takbo ng makinarya ay naging matingkad na pula, hudyat ng isang malubang pagkakamali sa system na hindi inaasahan ng sinuman. Ano ang mangyayari? Bakit huminto ang lahat? Ang pasigaw na tanong ni Ariana sa kanyang mga senior engineer. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng autoridad, ngayon ay may halong panginginig ng takot. Nagkatinginan ang mga empleyado, ang kani-kanilang mga muka ay bakas ang kalituhan at kawalan ng pag-asa. Ma'am, ang core logic ng system ay biglang nag-lock. Hindi namin ma-access ang source code para ayusin ang glitch. Ang arkitekto lang ng system na ito ang nakakaalam ng master password. Paliwanag ng isa sa mga head engineer habang mabilis na tumitipa sa keyboard na tila nakikipagkarera sa oras. Dun lamang tila binuhusan ng malamig na tubig si Ariana. Ang arkitekto,
Antang palagi niyang tinatawag na walang kwenta at pabigat. Ang taong bawat gabi ay tahimik na nagbabantay sa mga server mula sa kanilang munting kwarto sa bahay habang siya ay abala sa pakikipagsosyalan. Sa loob ng 10 taon, hindi man lang sumagi sa isip ni Ariana na ang bawat matagumpay na operasyon ng kanyang kumpanya ay nakadepende sa mga daliri ni Cory. Dalang desperasyon, kinuha ni Ariana ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Cory sa kanyang contacts. Ang pangalang balak na sana niyang burahin ng tuluyan. Pinindot niya ang call button. 1 beses. 2 beses. Ang bawat mahabang sandali ng paghihintay ay parang isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Walang sumasagot. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang payapang parke, kung saan ang hangin ay may amoy ng mga sariwang bulaklak, nakaupo si Cory sa isang bangko habang inaalalayan ang kanyang inang, si Tia Remedios. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa bulsa. Tiningnan niya ang screen. Ariana calling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cory. Naalala niya ang mga gabing tinatawag siya ni Ariana para lamang utusan na ipagtimpla ito ng kape o kaya ay linisin ang kanyang mga sapatos. Habang hindi nito alam, nakaliligtas lang ni Cory sa isang cyber attack na maaring nagpabagsak sa kanyang kumpanya. Ibinalik ni Cory ang teleponyo sa kanyang bulsa nang hindi sinasagot ang tawag. Ipinagpatuloy niya ang pagkukwento sa kanyang ina tungkol sa ganda ng takip silim na hindi na nito nakikita. Samantala, sa loob ng opisina, lalong lumala ang tensyon. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit dahil sa mga reklamo ng mga kliyente na nagsisimula ng dumagsa. Ariana, do something! Ang laki ng mawawala sa ating commission kung hindi ito maayos ngayon din! Ang singhal ni Marco. Imbes na tumulong, nagsimulang manisi si Marco ng mga tauhan. Sinisigawan ang mga ito at tinatawag na mga tanga. Doon lamang napagtanto ni Ariana ang malaking pagkakaiba ni Marco at Cory. Si Cory, sa gitna ng crisis, ay nananatiling kalmado. Isang matatag na haligi na laging may solusyon. Si Marco naman ay parang isang makintab na palamuti na madaling mabasag kapag nadaganan ng problema. Tinitigan ni Ariana ang monitor. Ang mga code na dati ay tinatawag niyang mga numero lang ay tila naging isang banyagang lengguwahe na hindi niya kayang basahin. Ang kanyang rurok ng tagumpay ay tila isang marupok na entablado na ang tanghing suporta, si Cory, ay kanya nang itinaboy. Isang natinding babala ang lumabas sa screen na sinamahan ng pagpula ng buong silid dahil sa emergency lights. Ang buong network ng kumpanya ay tuluyan nang mag-shutdown. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang dumagan sa puso ni Ariana. Hindi siya ang reyna ng kumpanyang ito. Isa lamang siyang anino na nawalan ng liwanag. Makakaya ba niyang lunukin ang kanyang pride para muling lumapit sa lalaking kanyang minaliit? O panurin na lamang ang kanyang imperyo na maging abo sa harap ng kanyang mga mata? At sa pananahimik ni Cory, ano ang susunod na hakbang ng tunay na arkitekto ng trahedya nito? Ang alala ay parang isang sugat na pilit mong tinatakpan ng tilang sutla. Ngunit ang hapdi ay patuloy na gumuguhit sa bawat pagkakataong sumasagi rito ang hangin. Habang nakaupo si Cory sa maliit na beranda ng bahay ng kanyang ina, isang lumang kahon ng sapatos ang nasa kanyang kandungan. Sa loob nito ay ang mga piraso ng nakaraan na tila mga bangkay ng kanyang mga pangarap. Kinuha niya ang isang kupas na resibo mula sa isang sanglaan.
Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang pamilya ni Ariana ay nalulunod sa utang dahil sa maling desisyon ng kanyang ama sa negosyo. Ang bawat gabi ay puno ng iyakan at takot na baka sa kalsada na sila pulutin. Hindi nagatubili si Cory. Ibinenta niya ang gintong relo na tanging pamana ng kanyang yumaong ama, ang relong pinakaingat-ingatan niya bilang huling koneksyon sa kanyang pinagmulan. Ang perang nakuha niya ang naging panimulang puhunan upang mabayaran ang mga utang at muling maitayo ang maliit na tindahan na kalaunan ay naging malaking kumpanya ni Ariana. Ang bawat patak ng pawis ni Cory ay naging pundasyon ng bawat palapag ng gusali na ngayoy ipinagmamalaki ng kanyang asawa. Anak, bakit tila ang lalim ng iyong iniisip? Ang malambing na tanong ni Tia Remedios habang kinakapa ang balikat ni Cory. Ang mga mata ng ina, bagaman walang paningin, ay tila nakakakita sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa ng anak. Wala po, Nay. Naalala ko lang po ang mga panahong masaya na tayo sa simpleng hapunan. Ang sagot ni Cory, ang boses ay puno ng pait na pilit itinatago. Akala ko po kasi ang utang na loob ay parang binhi na kapag itinanim mo sa puso ng taong mahal mo. Lalago ito bilang pasasalamat. Ngunit tila sa semento ko pala na itanim ang lahat. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang nagniningning na boutique sa Bonifacio Global City, si Ariana ay abala sa pagpili ng isang mamahaling rilo para kay Marco. Ang bawat piraso ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, perang galing sa huling dibidendo ng kumpanya na si Cory ang nagtrabaho. I think this one suits you better, Marco. It looks powerful, ang sabi ni Ariana habang isinusukat ang relo sa braso ng kalaguyo. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap, malayo sa imahen ng babaeng umiiyak noon sa harap ni Cory dahil sa hirap. You really know how to spoil me, babe, ang sagot ni Marco, sabay haplos sa buhok ni Ariana. At least ngayon, hindi ka na nakatali sa isang lalaking ang tanging kayang ibigay sa iyo ay mga panako at amoy ng grasa. You deserve to be surrounded by luxury, and I am the one who completes that image. Tumawa si Ariana. Isang tunog na walang bakas ng pag-alala sa sakripisyo ng asawa. Para sa kanya, ang nakaraan ay isang madilim na kabanata na kailangang ibaon sa limot. Hindi niya naisip na ang relong binibili niya para sa ibang lalaki ay binayaran ng dignidad at sakripisyong hinding-hindi niya kayang tumbasan. Para sa kanya, ang tagumpay ay kanya lamang, at si Cory ay isa lamang hamak na tauhan sa kanyang kwento na tapos na ang papel. Ngunit habang papunta sila sa counter para magbayad, biglang tumunog ang alarm ng boutique. Ang transaction ni Ariana ay hindi tinanggap ng system. Account frozen. Nanlaki ang mga mata ni Ariana habang pilit na ipinapasok muli ang kanyang credit card. Ngunit ang resulta ay nanatiling pareho. Ang bawat tingin ng mga taong nasa paligid ay naging parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Is there a problem, ma'am? Ang tanong ng sales lady na may halong pagdududa sa tono ng boses. Ang kumpanyang inaakala ni Ariana na kanya ng pagmamayari ng buong buo ay nagsisimula ng bumitaw sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam na ang bawat account, bawat pirma, at bawat sentimo ay nakadugtong sa isang master account na tanging ang The Architect lamang ang may kontrol. Nakatayo si Cory sa dilim ng kanilang lumang bahay, hawak ang kanyang laptop. Isang pindot na lang at ang lahat ng luho ni Ariana ay maglalaho na parang bula. Ngunit mas pinili niyang hintayin ang tamang sandali. Ang sandali kung saan ang kahihiyan ay mas matindi kaysa sa kahirapan. Sapat na ba ang ginto at luho upang punan ang kawalan ng puso?
O sadyang huli na ang lahat, bago pa malaman ni Ariana na ang taong binaliwala niya ang siyang nagpapakain sa kanyang ambisyon. Sa paglamig ng gabi, isang lihim na tawag ang natanggap ni Marco na magbabago sa takbo ng lahat. Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ko gamit ang marumi mong mga paa, Cory. Wala ka ng puwang dito, kahit bilang dumi sa dulo ng sapatos ko. Ang boses ni Ariana ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng kumpanya, malamig at puno ng puot. Nakatayo siya sa harap ng mga empleyadong dati ay umuyukod kay Cory. Ngunit na yon ay nakatingin na lamang sa malayo dahil sa takot. Sa tabi ni Ariana, si Marco ay nakapamusa, may suot na mapanuyang ngiti habang pinapanood ang bawat galaw ni Cory. Nakatayo si Cory sa gitna ng silid. Bit-bit ang isang lumang karton na naglalaman ng kanyang iilang personal na gamit. Isang kupas na litrato nila ni Ariana noong nagsisimula pa lang sila. At ang munting halaman na siya mismo ang nagalaga sa loob ng maraming taon. Ang kanyang simpleng suot ay malayo sa kinang ng paligid. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid. Tila isang puno na hindi matitinag ng anumang hangin. Nandito lang ako para kunin ang mga huling gamit ko, Ariana, ang banayad na sagot ni Cory. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga computer screen na hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos ang takbo. At para bigyan ka ng huling babala, mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto at baka ang ahas na kinukupkup mo ang siyang tuluyang lalamon sa iyo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marco, isang tunog na puno ng pang-uuyam. Talaga ba, Cory? O baka naman nagsiselos ka lang dahil nakuha ko ang lahat ng dapat ay sa iyo? Ang kumpanya, ang tagumpay, at ang babaeng kahit kailan ay hindi mo naging kapantay. You're just a bitter loser, trying to sound like a prophet. Humakbang si Ariana, palapit kay Cory. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mong gamitin ang mga wad mong malasakit para sirain kami ni Marco. Alam ko ang ginagawa mo. Ikaw ang nananabotahe sa sistem ng kumpanya, di ba? Akala mo ba hindi ko alam na gumagawa ka ng paraan para bumalik ako sa iyo? Hinding-hindi mangyayari iyon. Hindi kumibo si Cory. Ramdam niya ang pait na namuo sa kanyang lalamunan, ang bigat ng bawat sakripisyong tila itinapon na lamang sa basurahan. Gusto niyang isigaw na siya ang nagligtas sa kumpanyang ito ng paulit-ulit, na ang lalaking nasa tabi ni Ariana ay ang siyang nagpaplanong magnakaw sa lahat ng kaba ng kumpanya. Ngunit alam niyang ang mga salita ay walang halaga sa taong ayaw makinig. Security! Ang sigaw ni Ariana. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa labas ng pinto. Ilabas ang taang ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makatutungtong muli sa gusaling ito. He is a threat to our peace. Dinaluhan ng dalawang malalaking gwardiya si Cory. Hinawakan nila ang kanyang magkabilang braso ng may dahas, sapat na upang maramdaman ni Cory ang hapdi sa kanyang balat. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi lumaban si Cory. Nanatili siyang nakatingin kay Ariana, isang tingin na puno ng lungkot at pamamaalam. Nakita niya ang pagnisi ni Marco, isang tagumpay ng kadiliman na tila hindi napapansin ng asawa. Nang marating nila ang labas ng gusali, marahas na binitiwan ng mga gwardiya si Cory na naging sanhi ng pagkahulog ng kanyang karton. Nagkalat ang kanyang mga gamit sa kalsada at ang munting halaman ay nabasag ang paso. Ang lupa ay kumalat sa semento. Nakatayo si Cory sa ilalim ng matinding sikap ng araw. Pinagmamasdan ang naglalakihang mga letra ng pangalan ni Ariana sa itaas ng gusali. Doon niya naramdaman ang huling pagdurog ng kanyang puso. Ang huling hibla ng pagmamahal na kanyang pinangalagaan ay tuluyan ng naputol. Tapos na ang oras ng pagtitiis, ang gulong ni Cory sa kanyang sarili.
Ang boses ay may halong pinalidad. Binigyan kita ng pagkakataong ayusin ang lahat, Ariana. Ngunit pinili mong tapakan ang taong nagbuhat sa iyo. Ngayon, hayaan mong ang sarili mong mga kamay ang magwasak sa mundong itinayo ko para sa iyo. Paano haharapin ni Ariana ang katotohanang ang taong pinalayas niya ay siya ring nag-iisang harang sa pagitan niya at ng kabiguan? At sa pagbabalik ni Cory sa kanyang tunay na kapangyarihan, sino ang unang luluhod sa harap ng hustisya? Sa ilalim ng malabong ilaw ng isang silyadong sasakyan na nakaparada sa isang madilim na eskinita, ang tunay na mukha ng kataksilan ay dahan-dahang naglalatag ng kanyang mga plano. Si Marco ay hindi nakatingin sa ganda ng buwan, kundi sa nagniningning na screen ng kanyang telepono kung saan makikita ang mga sunod-sunod na bank transfer. Ang bawat pagpindot ng kanyang mga daliri ay parang isang tahimik na nakaw na unti-unting umuubos sa kaban ng kumpanya ni Ariana. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lahat. Ang bulong ni Marco sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng malisya. Ang babaeng yon ay masyadong nabulag sa kanyang ambisyon para makita na ang lupang kinatatayuan niya ay unti-unti ko ng hinuhukay. Akala niya ay mahal ko siya, pero ang totoo, siya lang ang susi ko para maubos ang pondo ng kumpanya bago pa tuluyang bumagsak ang deal sa Apex. Isang malamig na tawa ang sumunod, isang tunog na nagpapakita ng kawalan ng konsensya. Para kay Marco, si Ariana ay isang kasangkapan lamang. Isang hagdan na gagamitin niya para makaakyat sa rurok, at pagkatapos ay sisipain kapag wala na itong silbi. Ang bawat salita ng pag-ibig na binitiwan niya ay mga lason na binalot sa asukal, at si Ariana ay masayang lumunok sa bawat patak nito. Habang nagaganap ang lihim na usapang ito, sa loob ng kanyang madilim na silid, nakaupo si Cory sa harap ng tatlong malalaking monitor. Ang kanyang muka ay nababalot ng asul na liwanag mula sa mga screen na nagpapakita ng bawat paggalaw ng pera sa loob ng system. Nakikita niya ang bawat sentimong inililipat ni Marco sa mga lihim na account sa labas ng bansa. Alam niya ang lahat. Nakikita niya ang bawat hakbang ng ahas na kasama ni Ariana sa higaan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakapatong lamang sa mesa. Kanyan nga, Marco, ipakita mo ang tunay mong kulay, ang mahinang bulong ni Cory. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagkagulat. May kirot pa rin sa kanyang puso para kay Ariana, ang babaeng minsan niyang ipinaglaban ng higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ang bawat alaala ng pagtrato nito sa kanyang inang bulag ay nagsisilbing pader na humaharang sa anumang awa na natitira sa kanya. Pinapanood niya ang pagguho ng imperyo ni Ariana hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangang maranasan ni Ariana ang hapdi ng pagtitiwala sa maling tao. Samantala, sa loob ng opisina ng CEO, si Ariana ay nakasandal sa kanyang mamahaling upuan. Hawak ang kanyang ulo na tila sasabog na sa tindi ng sakit. Ang mga problema sa system ay hindi pa rin maayos, at ang mga investor ay nagsisimula na ring magtanong. Pumasok si Marco na may dalang baso ng alak. Ang kanyang muka ay nakasuot muli ng maskara ng pag-aalala. Babe, you look so tired. Hayaan mo ako na ang humawak sa mga financial documents para mabawasan ang stress mo. Ang malambing na mungkahi ni Marco habang hinahaplos ang balikat ni Ariana. Alam mo namang gagawin ko ang lahat para sa atin, di ba? Kailangan nating ilipat ang mga pondo sa isang mas secure na account habang hindi pa maayos ang system. Baka pasukin tayo ng mga hackers. Tumingin si Ariana kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at huwad na pag-asa. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Buti na lang at ikaw ang kasama ko ngayon, hindi ang walang kwentang si Cory.
Kinuha ni Ariana ang pen at mabilis na pinirmahan ang mga papeles na inabot ni Marco. Ang mga papel na magsisilbing warrant para sa kanyang tuluyang paghihirap. Hindi alam ni Ariana na sa bawat pirma niya ay tuluyan na niyang pinuputol ang huling PC na nag-uugnay sa kanya sa katotohanan. Habang lumalabas si Marco sa silid, dala ang mga pirmadong dokumento, isang mapanirang nisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang trahedya ay nakahanda na, at ang tanging kulang na lang ay ang huling pagtulak. Sa kabilang dako, nakita ni Corey sa kanyang screen ang huling pirma ni Ariana na pumasok sa system. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang laro ay nasa huling yugto na, at ang anino sa dilim ay handa ng lumantad. Hanggang kailan mananatiling bulag si Ariana sa kataksilan ng taong inaakala niyang kanyang kaligtasan? At sa oras na mawala ang lahat, matatagpuan pa kaya niya ang daan pabalik sa taong tunay na nagmahal sa kanya? O huli na ang lahat para sa isang kapatawaran? Huwag mo akong daanin sa pakunwaring hapunan, Corey. Hindi mababayaran ng kahit anong pagkain ang abalang idinudulot mo sa buhay ko. Ang boses ni Ariana ay parang isang matalim na piraso ng yelo na bumabasag sa tahimik na atmosfera ng maliit at lumang kainan, kung saan sila unang nga-date 10 taon na ang nakalilipas. Nakaupo siya sa harap ni Corey, hindi man lang hinahawakan ang kubyertos, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen ng kanyang mamahaling telepono. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang parusa para sa kanya. Isang pagsasayang ng oras na dapat ay ibinibigay niya sa pag-aayos ng kanyang gumigibang kumpanya. Nakatitig lamang si Corey sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila nagluluksa. Sa gitna ng mesa, sa tabi ng hindi ginalaw na pagkain, ay isang maliit na silver na USB drive. Ito ang kanyang regalo, ang huling piraso ng kanyang pag-ibig at sakripisyo. Nandito ka dahil ito ang huling gabi ng ating pagiging mag-asawa sa mata ng batas, Ariana. Ang banayad na simula ni Corey. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang bigat na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang USB na yan ay naglalaman ng source code para maayos ang system ng kumpanya mo. Yan ang susi para hindi tuluyang nawala ang deal mo sa Apex. Ibinibigay ko ito sa iyo, hindi dahil gusto kitang balikan, kundi dahil ayokong makitang maging abo ang lahat ng pinaghirapan nating itayo sa loob ng 10 taon. Isang mapait at nakangingilong tawa ang pinakawalan ni Ariana. Tiningnan niya ang USB drive na parang isang maruming basura. Source code? O baka naman isang virus para tuluyan mo akong sirain? Akala mo ba ay tanga ako, Corey? Alam ko na gawa-gawa mo lang ang lahat ng glitches na ito para magmukha kang bayani sa harap ko. Inutusan ka ba ni Marco na sabihin yan? Dahil si Marco ang gumagawa ng paraan para iligtas ang kumpanya, habang ikaw ay abala sa pag-iilusyon. Dahan-dahang kinuha ni Ariana ang kanyang baso ng pulang alak. Ang kulay ng likido ay parang matingkad na dugo sa ilalim ng madilim na ilaw ng restaurant. Sa isang mapanghamong kilos, dahan-dahan niyang binitawan ang USB drive sa loob ng baso. Narinig ang marahang paglubog nito hanggang sa tuluyan itong lamunin ng madilim na alak. Ayan ang tulong mo, Corey. Lunod na, parang ikaw, ang sabi ni Ariana nang may nising puno ng pananampal. Hindi ko kailangan ng limos mo. Bukas, sa harap ng board ng Apex, si Marco ang magpapatunay na kaya kong tumayo nang wala ka. Huwag mo na akong tatawagan muli. Tumayo si Ariana. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Iniwan niya ang baso ng alak na may nakalubog na USB sa gitna ng mesa, isang simbolo ng pagtatapon sa huling pagkakataon ng kaligtasan. Nananatiling nakaupo si Corey,
Pinagmamasdan ang bawat patak ng alak na dahan-dahang pumapasok sa loob ng USB drive. Sinisira ang bawat linya ng code na maari sanang nagligtas kay Ariana. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, kundi isang malalim na kalayaan. Ang huling hibla ng kanyang responsibilidad bilang asawa ay tuluyan na ring nalunod sa basong iyon. Paalam, Mariana, ang gulong ni Cory sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng kainan. Sana ay kayanin ng pride mo na buhatin ka kapag naramdaman mo na ang bigat ng pagbagsak. Habang lumalabas si Cory sa restaurant, sinalubong siya ng malamig na simoy ng gabi. Alam niyang bukas, sa boardroom ng Apex, ang lahat ng kasinungalingan ay magwawakas. Ang USB na itinapon ni Ariana ay ang huling pinto ng pagtakas na kanyang isinara sa sarili niyang mga kamay. Kaano kaya kasakit ang katotohanang sasampal kay Ariana kapag nalaman niyang ang tanging bagay na itinapon niya ay ang tanging bagay na maari sanang nagpanatili sa kanyang korona? At sa pagdating ng bukas, sino ang tunay na tatawa sa harap ng nagbabagang katotohanan? Akala mo ba talaga ay minahal kita, Ariana? Isa ka lang kasangkapan. Isang magandang mukha na ginamit ko para makalapit sa pondo ng kumpanya na hindi ko kailanman makukuha sa sarili kong paraan. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa loob ng Marangyang Hotel Suite. Bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa ni Ariana. Nakatayo si Ariana sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hikbi na gustong kumawala. Ang bouquet ng mga bulaklak na balak sana niyang ibigay kay Marco bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kumpanya ay nalaglag sa sahig. Ang mga talulot ay nagkalat na parang mga pangarap na nayurakan. Sa loob ng silid, nakita ni Ariana si Marco na nakayakap sa isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng kumpanyang karibal ni Ariana. Nagtatawanan silang dalawa habang tinitingnan ang isang tablet kung saan makikita ang mga dokumentong kakarami pa lang na pinirmahan ni Ariana kahapon. Masyadong bilib sa sarili ang babaeng iyon, patuloy ni Marco habang hinahalikan ang balikat ng babae. Akala niya ay mas matalino siya kay Cory, pero ang totoo, wala siyang kaalam-alam na siya na mismo ang nag-abot sa atin ng susi ng kanyang kaharian. Bukas, pagkatapos ng board meeting sa Apex, lilipad na tayo papuntang Switzerland, dala ang lahat ng pera niya. Hahayaan nating mabulok si Ariana sa mga utang na siya mismo ang lumika. Ang bawat tawa ni Marco ay parang isang marahas na sampal sa mukha ni Ariana. Dun, sa gitna ng malamig na hallway ng hotel, biglang nagbalik sa kanyang isipan ang imahe ni Cory. Naalala niya ang babala nito sa lobby ng opisina. Naalala niya ang baso ng alak kung saan niya pinalunod ang huling pagkakataon ng kanyang kaligtasan. Ang pagsisisi ay parang isang dambuhalang alon na biglang sumunggab sa kanya. Nilulunod siya sa sarili niyang katangahan. Tumakbo si Ariana palabas ng hotel. Hindi pinapansin ang mga tingin ng mga taong nadaraanan niya. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho pabalik sa restaurant kagabi. May isang maliit na pag-asa sa kanyang puso. Baka sakaling naroon pa ang baso. Baka sakaling gumagana pa ang USB. Nang makarating siya sa restaurant, hinihingal siyang pumasok at nagtuloy sa mesa kung saan sila naupo ni Cory. Ngunit ang mesa ay malinis na. Ang baso ng alak ay wala na roon. "Excuse me,
Iyong baso rito kagabi? Iyong may lamang USB? Ang tanong ni Ariana sa waiter. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. Pasensya na po, ma'am. Itinapon na po namin ang lahat ng tira kagabi. Ang sabi po ng kasama ninyong lalaki bago siya umalis, wala na raw pong halaga ang anumang naiwan sa mesang ito. Ang sagot ng waiter nang may pagkaawa sa kanyang mga mata. Napaupo si Ariana sa sahig ng restaurant. Ang kanyang marangang damit ay nabasa ng ulan at ang kanyang ayos ay tuluyan ng nasira. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa kanyang pagkatao. Ang katotohanan ay malinaw na. Isinara na ni Corey ang pinto at si Marco naman ay nagbukas ng hukay na paglalagyan sa kanya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang tahimik na silid, nakatayo si Corey habang pinagmamasta ng kanyang huling disenyo. Hindi na ito isang proposal para sa kumpanya ni Ariana, kundi ang kanyang sariling pagpapakilala sa mundo. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit o pot, kundi isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Bukas ang araw ng paghuhukom. Bukas, malalaman ng mundo kung sino ang tunay na nagpapatakbo sa likod ng mga anino. At habang si Ariana ay lugmok sa pagsisisi, si Corey ay handa ng sumalubong sa liwanag. Makakayanan pa kaya ni Ariana na humarap sa boardroom bukas nang alam niyang wala na siyang kakampi o tuluyan na siyang magiging biktima ng sarili niyang kasakiman. At sa oras na magtagpo muli ang kanilang mga mata ni Corey, may matitira pa kayang puwang para sa isang patawad. Ang bawat hibla ng telang ito ay hindi lamang simbolo ng yaman, kundi ng bawat gabi ng pagtitiis na tinahi ng sarili kong mga kamay. Nakatayo si Corey sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang presidential suite. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga makapal na kurtinang palus, nagbibigay ng gintong kislap sa madilim na asul na suit na kanyang isinusuot. Ang tela nito ay gawa sa pinakamahal na sutla, malamig sa balat at sakto ang lapat sa kanyang matikas na pangangatawan. Wala na ang Corey na may amoy ng grasa at laging nakayuko ang ulo. Ang lalaking nasa harap ng salamin na yon ay may mga matang tila dagat na kalmado bago ang pagdating ng isang dambuhalay bagyo. Dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang relong ginto, isang replika ng relong ipinamana ng kanyang ama na dati niyang isinangla para kay Ariana. Sa bawat pag-ikot ng mga kamay nito, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang danggal. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila pagpapatibay sa pader na naghihiwalay sa kanya mula sa kanyang masakit na nakaraan. Bumukas ang pinto at pumasok si Tia Remedios, inaalalayan ng isang personal na nose. Kahit hindi nakakakita, ang matanda ay may suot na niting puno ng kapayapaan. Hinaplos niya ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa matigas na panga at malinis na ahit na pisingi ni Corey. Anak, may ibang amoy ang hangin na yon. Ang gulong ni Tia Remedios. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi na ito ang amoy ng lumbay at pagtitiis. Ang amoy na ito ay parang mga bulaklak na namukadkad pagkatapos ng mahabang taglamig. Nararamdaman ko ang iyong lakas, Corey. Nay, ang araw na ito ay para sa inyo, ang sagot ni Corey, habang dahan-dahang hinahalikan ang kamay ng ina. Ito ang araw kung saan ang lahat ng inyong luha ay papalitan ko ng rurok ng tagumpay. Hindi na tayo muling lilingon sa dilim. Sa labas ng hotel, isang itim na limousine ang naghihintay. Ang makina nito ay naglalabas ng isang malalim at halos hindi naririnig na ugong na tanda ng kapangyarihan.
Pagpasok ni Cory, sinalubong siya ni Richard Henderson. Inabot ng bilyonaryo ang isang itim na folder na naglalaman ng huling ulat tungkol sa kumpanya ni Ariana. "Nakahanda na ang lahat, Mr. Cory," ang sabi ni Richard. Ang boses ay puno ng determinasyon. Ang boardroom ay puno na ng mga investor. Si Ariana at si Marco ay naroon na rin, kampante sa kanilang inaakalang tagumpay. Wala silang kaalam-alam na ang taong itinaboy nila ay ang siyang nagmamay-ari ng bawat hibla ng kanilang kinabukasan. Tiningnan ni Cory ang folder. Nakita niya ang mga huling transaksyon ni Marco, ang mga nakaw na milyong pilit na itinatago sa ilalim ng mga pekeng dokumento. Isang tipid na niti ang sumilay sa kanya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na. Ang arkitekto ay handa ng ilantad ang kanyang obra maestra, at ang mga pundasyon ng kasinungalingan ay nakatakda ng gumuho. Habang bumabagtas ang sasakyan patungo sa Apex Tower, pinagmamasdan ni Cory ang mga gusali sa labas. Naalala niya ang bawat pagkakataon na siya ay minaliit, bawat salitang walang kwenta na ipinukol sa kanya ni Ariana. Ngunit sa halip na ang nararamdaman niya ay isang malalim na pinalidad. Ang paghihiganti ni Cory ay hindi magiging madugo. Ito ay magiging isang malinis at eleganteng pagpapakita ng katotohanan. Pagbaba niya sa harap ng Apex Tower, ang mga gwardiya na dati ay humarang sa kanya ay sabay-sabay na yumuko bilang paggalang. Hindi nila nakilala ang lalaking dumaan, ngunit naramdaman nila ang otoridad na dala nito. Naglalakad si Cory patungo sa elevator. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na marmol ay tila isang martilyo na nagbibilang ng nalalabing minuto ng kapangyarihan ni Ariana. Sa loob ng boardroom, si Ariana ay nakaupo sa gitna. Pilit na itinatago ang pang-ing-inig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa, habang si Marco ay bumubulong ng mga wad na pangako. Hindi nila alam na sa likod ng malaking pinto, ang tunay na hari ay naroon na. Ano magiging hitsura ng mukha ni Ariana kapag ang pinto ay bumukas at ang aninong kanyang minaliit ay lumantad bilang ang liwanag na nagpapatakbo sa kanyang mundo? At sa sandaling mantagpo ang kanilang mga mata, sino ang tunay na magmamakaawa para sa kaligtasan? Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang paalala na ang lahat ng aking pinaniwalaan ay isa lamang palang magandang panaginip na naging bangungot. Ang lamig ng air conditioning sa loob ng boardroom ng Apex Tower ay tila tumatagos hanggang sa mga buto ni Ariana. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa kanyang sariling konsensya. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany. Pilit na pinatitigas ang kanyang mukha sa harap ng mga batikang investor na nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang panulat. Ang dulo nito ay nagiiwan ng maliliit na gasgas sa ibabaw ng mesa, isang tahimik na saksi sa kanyang naglulubang takot. Sa tabi niya, si Marco ay parang isang leon na kampante sa kanyang trono. Paminsan-minsan ay hinahawakan nito ang kamay ni Ariana. Ngunit hindi na nararamdaman ni Ariana ang init ng pag-ibig doon, kundi ang malagkit na pakiramdam ng isang bitag. Naalala niya ang boses ni Marco sa hotel. Ang tawa nito na parang demonyong nadiriwang sa kanyang pagbagsak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro si Marco at sabihing ito ang magnanakaw. Ngunit alam niyang wala siyang ebidensya. Ang lahat ng dokumento ay pirmado niya. Siya ang lalabas na salarin. Bumukas ang malalaking pintong nara ng boardroom at pumasok si Richard Henderson. Ang kanyang aura ay puno ng otoridad. Bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay nadadala ng bigat ng $1 billion na desisyon.
Hindi siya tumingin kay Ariana. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong nakalatag sa dulo ng mesa. Good morning, everyone. Ang simula ni Richard. Ang boses ay parang isang hatol ng hukom. Nandito tayo para sa pinal na pirmahan ng partnership sa pagitan ng Apex at ng kumpanya ni Mrs. Ariana. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating pag-usapan ang isang seryosong issue. Ang system glitches na nagaganap sa inyong kumpanya ay hindi katanggap-tanggap. Hindi kami maglalagay ng pondo sa isang bahay na gumuho na ang pundasyon. Naramdaman ni Ariana ang pagtuyo ng kanyang lalamunan. Mr. Henderson, the issues are being resolved. My team is working double time. Your team? Ang putol ni Richard. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Base sa aming ulat, ang inyong team ay walang kakayahang ayusin ang core logic ng system. Sinabi sa amin na merong kayong isang chief architect na siyang utak ng lahat ng ito. Nasaan siya? Kung wala ang kanyang pirma at technical na kasiguruhan, walang kontratang magaganap. Tumingin si Ariana kay Marco, umasang may gagawin ito. Ngunit si Marco ay nakatingin lamang sa kanyang relo. Tila nagbibilang ng oras bago ang kanyang pagtakas. Walang imik ang lalaking dati ay nangangako ng mundo sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang tunog ng bawat hininga sa loob ng silid. Bawat isa ay parang bumibilang ng nalalabing sandali ng career ni Ariana. The architect is not just a person, Mr. Henderson. Ang pilit na hirit ni Marco, sinusubukang isalba ang deal para sa sarili niyang bulsa. It is a collective effort of our company. Ariana is the face of that success. No, ang mariing sagot ni Richard habang tumatayo. The architect is the soul of this project. And without the soul, your company is just a beautiful corpse. At dahil mukhang hindi ninyo siya kayang ilantad, kami na mismo ang nag-imbita sa kanya. Biglang tumahimik ang buong boardroom. Maririnig mo ang paghinto ng bawat galaw, pati na ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame ay tila tumigil sa pakikinig. Ang mga mata ni Ariana ay nanlaki. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Isang kaba na may halong pamilyar na amoy ng nakaraan. Narinig ang tunog ng mabigat na pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng silid. Ang bawat pares ng mata ay lumingon sa direksyong iyon. Ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa likuran ng taong papasok, na naging sanhi upang maging isang malaking anino lamang ang kanyang hitsura sa simula. Ngunit sa bawat hakbang ng kanyang sapatos na may mataas na kalidad, ang tunog nito sa marmol na sahig ay parang isang martilyo na nagwawasak sa huling depensa ni Ariana. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ni Richard Henderson ng may matinding paggalang. I would like to introduce the majority shareholder of Apex and the mastermind behind the entire technology you are holding right now. Meet the Chief Architect. Ang anino ay dahan-dahang lumabas sa liwanag. Dun, sa gitna ng boardroom, tumambad ang isang lalaking nakasuot ng pinakamahal na asul na suit. Ang kanyang tindig ay parang isang bundok na hindi matitinag, at ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa nanghihinang si Ariana. Napabitaw si Ariana sa kanyang panulat na gumulong sa sahig bago tumigil sa paanan ng lalaking kararating lang. Ang boses ni Ariana ay nawala. Tanging ang hangin lamang ang lumabas sa kanyang mga labi habang binibigkas ang pangalang hindi niya akalaing magiging huling salitang sasabihin niya bago ang kanyang pagbagsak. Corey, isang matalim na katahimikan ang sumunod habang si Corey ay dahan-dahang yumukod ng bahagya. Hindi bilang paggalang, kundi bilang isang paalam sa babaeng minsan niyang minahal. Ngunit ngayon ay kakaharapin ang katotohanan ng kanyang sariling pagtataksil. Corey,
Ang pangalang iyon ay lumabas sa mga labi ni Ariana na parang isang huling hininga bago ang tuluyang pagpanaw ng kanyang dangal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nayayanig habang nakatingin sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang dating Cory na madalas niyang makitang may mansa ng langis sa kamay at laging nakasuot ng kupas na t-shirt ay wala na. Ang nakatayo sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay isang Cory na balot ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig na pinalidad na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumapit si Cory sa gitna ng mesa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglilika ng mahinang tunog sa makintab na sahig na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kapangyarihan ni Ariana. Inilapag niya ang isang itim na folder sa harap ni Richard Henderson bago ibinaling ang kanyang tingin kay Marco. Nagulat ka ba, Marco? Ang simula ni Cory. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang labaha. Akala mo ba ay ganong kadaling pasukin ang system na ako mismo ang gumawa? Ang bawat transaksyon na ginawa mo sa loob ng huling 24 na oras, ang paglilipat ng pondo sa Switzerland, ang pakikipag-usap sa aming karibal, ay nakarecord sa server na ito. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, parang isang pader na pininturahan ng abo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang gulaman. This is a setup! Richard, don't believe him! Isang hamak na technician lang ang taong ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Richard Henderson habang binubuksan ang folder. Isang hamak na technician? Marco, si Mr. Cory ang siyang nagmamayari ng 40% ng Apex Global. Siya ang utak sa likod ng bawat tagumpay na ipinagmamalaki ninyo. At ayon sa mga dokumentong ito, ikaw ay hindi lamang isang traidor, kundi isang magnanakaw. Lumingon si Ariana kay Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tinde ng halo-halong emosyon. Pagsisisi, galit, at matinding kahihiyan. Marco, totoo ba ito? Ginamit mo lang ako? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, mabilis itong tumayo at akmang lalabas ng boardroom. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, 2 tauhan ng seguridad ang humarang sa kanya. Ang tunog ng paglock ng pinto ay parang isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ka pa pwedeng umalis, Marco, ang sabi ni Cory habang dahan-dahang lumalapit kay Ariana. Tumigil siya sa tapat ng asawa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Cory ang bawat patak ng luha na nagsisimulang gumuhit sa pisingi ni Ariana. Mga luhang dati ay kayang magpalambot sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay tila wala ng saysay. Cory, please. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Ang pagsusumamo ni Ariana. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Cory, ngunit dahan-dahang iniwas ng lalaki ang kanyang kamay. Isang kilos na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Hindi mo alam, Ariana? O ayaw mong malaman dahil masyado kang nabulag sa kinang ng korona na ako ang gumawa para sa iyo? Ang tanong ni Cory, ang boses ay puno ng pagluksa sa kanilang nakaraan. Ipinagpalit mo ang 10 taon ng ating pagsasama para sa isang taong lalamon sa iyo ng buhay. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati na ang aking pangalan at ang aking mga pangarap, pero itinapon mo ang lahat dahil lang sa isang ilusyon. Kinuha ni Cory ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa, ang pinal na desisyon para sa kontrata ng Apex. Sa harap ng lahat, kinuha niya ang panulat at dahan-dahan itong pinirmahan. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Ariana, muling nagsalita si Cory.
Pinirmahan ko ang kontratang ito para iligtas ang kumpanya mula sa bangkarota dahil ayokong mawalan ng trabaho ang mga taong tunay na naghirap dito. Pero may isang kondisyon. Tinitigan ni Corey si Ariana ng diretso sa mga mata. Mula sa araw na ito, tinatanggalan ka ng board ng kapangyarihan bilang CEO. At tungkol naman sa ating kasal, ang aking abogado na ang kakausap sa iyo. Napaupo si Ariana sa kanyang upuan. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang rurok na pilit niyang inakyat ay naging isang madilim na bangin. Habang pinapanood niya ang paglabas ni Corey sa boardroom, kasunod ang mga pulis na kumuha kay Marco, naramdaman ni Ariana ang bigat ng katahimikan. Ang tunog ng bawat hininga sa loob ng silid ay parang isang paalala na sa huli, ang taong itinuring niyang walang kwenta ang siyang tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Nanatiling nakayuko si Ariana habang ang mga luha niya ay pumapatak sa ibabaw ng makintab na mesa. Mga luhang hindi na kayang ibalik ang kahapon. Sa labas, ang araw ay patuloy sa pagsikat. Ngunit para kay Ariana, ang dilim ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan ay may sariling ingay, isang uri ng tunog na sumasaksak sa puso. Kapag napagtanto mong wala na ang lahat ng iyong ipinaglaban, nakatitig si Ariana sa malawak at bakanteng upuan sa dulo ng mahabang mesa ng boardroom. Ang silid na dati ay puno ng mga bulong ng paghanga at pag-asa ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging kawalan. Ang mga dokumentong naglalaman ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto ay nananatiling nakalatag sa kanyang harap. Ang bawat letra ay tila mga anino ng kanyang sariling kasakiman. Wala na si Marco. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na nayo'y nagpapaalala lamang ng isang malupit na kataksilan. Dahan-dahang tumayo si Ariana. Ang kanyang bawat galaw ay tila may mabigat na kadenang nakagapos. Paglabas niya ng boardroom, sinalubong siya ng mga tingin ng kanyang mga dating empleyado. Ngunit wala na roon ang takot o paggalang. Tanging awa at paniningil ang makikita sa kanilang mga mata. Naririnig niya ang marahang pag-uusap ng mga ito. Ang tunog ng kanilang mga bulong na parang mga bubuyog na dumadapo sa kanyang sugatang pagkatao. Ma'am, kailangan na po ninyong lisanin ang gusali, ang sabi ng isang security guard ng may malamig na profesionalismo. Ito po ang inyong mga gamit. Inabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Ang kabuuan ng kanyang 10 taon na panunungkulan ay nagkasya na lamang sa isang karton. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, naramdaman ni Ariana ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa marmol na sahig. Ang bawat tunog ay parang isang pintig ng hustisya. Sa loob ng elevator, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nagniningning noong umaga ay isa na lamang na yung lantang bulaklak. Ang kanyang ayos ay sira at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Samantala, sa isang payapa at asul na opisina sa kabilang bahagi ng Apex Tower, nakaupo si Corey habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng lungsod. Ang bawat gusali sa ibaba ay tila maliliit na piraso ng isang puzzle na kanyanan nabuo. Pumasok si Richard Henderson na may dalang balita. Marco is behind bars, Corey. Hindi na siya makakalabas ng matagal dahil sa tindi ng ebidensyang ibinigay mo. Ang ulat ni Richard, ang boses ay puno ng penalidad. At si Ariana, nakaalis na siya ng gusali. Lahat ng kanyang ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng audit. Wala siyang makukuha, kundi ang mga utang na siya rin ang lumika. Tumango si Corey.
Ang kanyang mukha ay hindi napapakita ng anumang saya sa pagbagsak ng iba. May isang uri ng kapayapaan na bumabalot sa kanya. Isang pakiramdam na sa wakas ay nabitawan na niya ang mabigat na pasanin ng nakaraan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. "Nay, pauwi na po ako," ang sabi ni Cory. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng pagmamahal. "Wala na po kayong dapat ipag-alala. Ang lahat ng kinuha sa atin ay naibalik na ng higit pa sa inaasahan natin." Nang makarating si Cory sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Tia Remedios sa pintuan. Hinaplos ng matanda ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay bumabasa sa bawat linya ng mukha ni Cory na tila isang liham ng pasasalamat. Dun, sa gitna ng init ng kanilang maliit na tahanan, naramdaman ni Cory ang tunay na tagumpay. Hindi ang pera, hindi ang posisyon, kundi ang kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Ngunit, ang gabi ay hindi pa natatapos para kay Ariana. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ng bahay ni Cory. Ang ulan ay muling bumubuhos at binabasa ang kanyang huling maayos na damit. Nais niyang kumatok. Nais niyang humingi ng tawad. Nais niyang marinig muli ang boses ni Tia Remedios. Inangat niya ang kanyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man ito dumapo sa kahoy, narinig niya ang tawanan ni Cory at ng kanyang ina sa loob. Ang tunog ng kanilang saya ay naging isang pader na hinding-hindi na niya kayang tawirin. Napagtanto ni Ariana na ang pamilyang kanyang tinalikuran ay mas masaya na ngayong wala siya. Ang pinto na dati ay laging bukas para sa kanya ay tila naging pinakamabigat na harang sa mundo. Dahan-dahang ibinaba ni Ariana ang kanyang kamay. Tumalikod siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga luha ay sumasabay sa bawat patak ng tubig mula sa langit. Habang siya ay naglalakad palayo, nakita niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng bahay. Isang babaeng elegante ang bumaba, may dalang mga bulaklak at may niting puno ng kabutihan. Sino ang babaeng ito na tila may karapatang pumasok sa mundong kakaalis lang ni Ariana? At sa pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, mayroon pa bang puwang ang pag-asa sa gitna ng kanyang pagkawasak? O ang bawat hakbang niya ay patungo na sa isang habambuhay na pagsisisi? Ang bawat patak ng ulan ay parang mga saksak ng katotohanan na bumabaon sa aking balat, malamig at walang pakundangan. Nakatayo si Ariana sa ilalim ng isang puno sa labas ng bakuran ni Cory. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng kararating lang. Ang babaeng iyon ay si Elena, ang Chief Operating Officer ng Apex Corporation, na dati ay kinatatakutan at pilit na hinahanga ni Ariana sa mga business gala. Nakita ni Ariana kung paano bumaba si Elena mula sa kanyang sasakyan. Hindi taglay ang yabang ng isang boss, kundi ang lambot ng isang taong may busilak na puso. Ang mas masakit para kay Ariana ay ang nakita niyang sumunod na tagpo. Pagpasok ni Elena sa munting tahanan ni Cory, dahan-dahan itong lumapit kay Tia Remedios. Hindi nagatubili ang mayamang babae na kunin ang kamay ng matanda at idiniit ito sa kanyang no. Isang pagmamano na puno ng paggalang at pagmamahal. Iyon ang bagay na kailanman ay hindi ginawa ni Ariana sa loob ng 10 taon. Mas pinili niyang pandirihan ang pagiging bulag ng biyanan kaysa kilalanin ang halaga nito. Sa loob ng bahay, ang init ng pagtanggap ni Cory at Tia Remedios kay Elena ay parang isang liwanag na lalong nagpatingkad sa kadiliman ng kinaroroonan ni Ariana. Naririnig niya ang tunog ng kanilang pag-uusap, ang malambing na tawa ni Elena at ang kalmadong boses ni Cory
na ngayoy puno na ng tiwala. Mr. Corey, ang foundation para sa mga may kapansanan sa paningin ay handa na, ang sabi ni Elena. Ang boses ay maririnig hanggang sa labas dahil sa katahimikan ng gabi. Ito ang pangarap mo, di ba? Ang gamitin ang iyong teknolohiya para makakita muli ang mga tulad ni Tia Remedios. Isang karangalan para sa Apex na maging katuwang mo rito. Naramdaman ni Ariana ang panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa siya ay tuluyang mapaupo sa maputik na lupa. Doon niya napagtanto na ang tagumpay na pilit niyang hinahabol ay hindi pala matatagpuan sa mga mamahaling gamit o sa mga palakpak na mga plastik na kaibigan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumulong sa iba at ang mahalin ang mga taong tapat sa iyo. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang mga kamay na noon, ngunit binaliwala niya para sa isang huwad na kinang. Kinabukasan, ang huling hagupit ng tadhana ay dumating kay Ariana. Habang pabalik siya sa kanyang tinutuluyang luxury condo, sinalubong siya ng mga tauhan ng bangko at ng mga pulis. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang mga sasakyan, ang condo, ang mga alahas na itinago niya, ay kasalukuyang kinukumpiska. Dahil sa mga dokumentong pinirmahan niya para kay Marco, siya ang naging direct and liable sa lahat ng utang at fraudulent transactions ng lalaki. Ma'am, meron po kaming warrant para sa inyong eviction, ang sabi ng sheriff ng may malamig na tono. At kailangan po ninyong sumama sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Kung hindi po ninyo mapapatunayan na wala kayong kinalaman sa pagnanakaw ni Marco, maaari po kayong mabilanggo ng matagal. Nakatayo si Ariana sa gilid ng kalsada. Hawak ang isang maliit na bag ng kanyang mga natitirang damit. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya sa lobby ay lumalakad na ngayon ng mabilis upang iwasan siya. Ang kanyang rurok ay naging isang madilim na selda ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang muka ni Corey. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagtanggap sa naging kapalaran ng asawa. Corey, ang bulong ni Ariana, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako, ikaw lang ang makakapagpatunay na biktima rin ako ni Marco. Please, Corey, huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Tinitigan siya ni Corey ng matagal. Isang tingin na tila nagbabasa sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay iniabot ni Corey ang isang business card ng isang magaling na abogado. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na depensa, Ariana. Hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil yon ang tamang gawin, ang sabi ni Corey. Ang boses ay parang isang pinal na hatol. Pero pagkatapos nito, huwag mo na akong hahanapin pa. Ang Corey na kilala mo ay matagal na ring namatay kasabay ng pagtatapon mo sa ating anibersaryo. Habang unti-unting umandar ang sasakyan ni Corey Paleo, naiwan si Ariana na nakatitig sa card na hawak niya. Ang kalayang ibinibigay sa kanya ni Corey ay may kasamang pinakamabigat na parusa, ang habambuhay na pag-alala sa lahat ng kanyang sinayang. Matatagpuan pa kaya ni Ariana ang lakas upang bumangon mula sa putik ng kanyang mga pagkakamali? O ang bawat hakbang niya patungo sa hinaharap ay magiging isang mahabang landas ng pagbabayad sala sa taong tunay na nagligtas sa kanya? Ang paghilom ay hindi nangangahulugang mawawala ang peklat, kundi ang pagtanggap na ang bawat sugat ay may itinuturong aral na magpapatatag sa iyong pagkatao. Ang sikat ng araw ay marahang tumapasok sa malawak na bintana ng bagong laboratorio ni Corey. Nagbibigay ng init sa mga makabagong kagamitang teknolohiya na makahanay ng maayos. Wala na ang amoy ng luma at basang kahoy.
Ang paligid ay amoy bagong pintura at pag-asa. Nakatayo si Corey sa harap ng isang prototype ng Eye of Hope, ang teknolohiyang binuo niya upang bigyan ng pagkakataong makakita muli sa ibang paraan ang mga tulad ng kanyang ina. Ang bawat linya ng code na dati ay ginagamit niya para sa ambisyon ni Ariana ay ngayoy inilaan na niya para sa ikabubuti ng nakararami. Pumasok si Elena. Ang kanyang mga hakbang ay banayad at may dalang katahimikan na nagpapakalma sa paligid. Inabutan niya si Corey ng isang baso ng tubig. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang simpleng ugnayan na puno ng respeto at unti-unting lumalalim na pagtangi. Mr. Corey, ang clinical trial para sa unang batch ng mga pasyente ay magsisimula na bukas. Ang balita ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Salamat sa iyo. Maraming pamilya ang makakaroon ng bagong simula. You are not just an architect of buildings or systems anymore. You are an architect of dreams. Numiti si Corey, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tiwala ninyo, Elena. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang galing ng isang tao ay mas nagkakaroon ng saysay kapag ibinahagi sa iba. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at payak na paupahang kwarto, nakaupo si Ariana sa gilid ng kanyang katre. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may suot na mga diamante, ay mayroon na ngayong mga kalyo mula sa pagtatrabaho bilang isang encoder sa isang maliit na opisina. Dahil sa tulong ng abogadong kinuha ni Corey, napatunayan na biktima rin siya ng panlilinlang ni Marco, kaya't nakaiwas siya sa kulungan. Ngunit ang kalayaan niya ay may kasamang matinding kahirapan at ang bigat ng pagsisisi. Tiningnan ni Ariana ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin. Wala na ang mapagmataas na reyna. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng natutong maglaba ng sariling damit, magluto ng simpleng ulam, at higit sa lahat, ang mahiya sa kanyang mga naging desisyon. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, naririnig niya ang mga salita ni Corey na parang isang bulong sa hangin. Mga paalala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi na niya mababalikan. Isang araw, habang naglalakad si Ariana pauwi mula sa trabaho, dumaan siya sa isang pampublikong parke. Dun, mula sa malayo, nakita niya sina Corey at Tia Remedios. Kasama nila si Elena, na inaalalayan ang matanda habang naglalakad sa damuhan. Nakita ni Ariana ang hitsura ni Corey. Maayos ang suot, may dalang kapayapaan sa bawat kilos, at paminsan-minsan ay tumatawa habang nakikipag-usap kay Elena. Nais ni Ariana na lumapit. Nais niyang sabihin na natututo na siyang magbago. Ngunit nanatili siyang nakatago sa likod ng isang malaking puno. Napagtanto niya na ang kanyang presensya ay magsisilbi lamang na paalala ng sakit sa isang buhay na ngayoy puno na ng liwanag. Ang kanyang landas ng pagsisisi ay kailangan niyang lakarin ng mag-isa hanggang sa ang kanyang sariling puso ay tuluyang humilom. Pinanood ni Ariana ang pag-alis ng tatlo. Ang tunog ng kanilang masayang pag-uusap ay unti-unting nawawala habang lumalayo ang kanilang sasakyan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi na nakaramdam si Ariana ng inggit. Ang tanging naramdaman niya ay isang tahimik na panalangin para sa kaligayahan ng lalaking minsan niyang sinaktan ng husto. Salamat, Corey, sa huling pagkakataon na ibinigay mo sa akin upang mahanap ang aking sarili. Ang gulong ni Ariana sa hangin. Ang kanyang mga luha ay pumatak, ngunit may kasama ng ngiti ng pagtanggap. Ano ang naghihintay sa bagong simula ni Corey at Elena? At sa tuluyang pagtalikod ni Ariana sa kanyang nakaraan, magagawa ba niyang buiin ang isang bagong buhay
na hindi na nakasandal sa yaman kundi sa katapatan? Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa mga bituin sa langit, kundi sa apoy ng pag-asa na muling nagningas sa loob ng isang pusong dumaan sa matinding dilim. Isang maaliwalas na hapon ang bumabalot sa malawak na hardin ng The Architect Foundation, ang bagong tayong sentro para sa mga taong may kapansanan sa paningin na binuo ni Cory. Ang amoy ng mga sariwang sampaguita at bagong tabas na damo ay humahalimuyak sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hinahanap ng bawat taong naroon. Ang mga pader ng gusali ay gawa sa puting bato na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, tila isang simbolo ng kadalisayan ng hangarin ng taong nagpatayo nito. Nakatayo si Cory sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng barong Tagalog na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba sa kabila ng kanyang rurok. Sa tabi niya ay si Elena na nakasuot ng isang eleganteng bestidong kulay asul. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis ang pagtingin kay Cory ng may labis na paghanga at pagmamahal. Walang kailangan pang sabihin, ang bawat sulyap at tipid na niti sa pagitan nila ay sapat na upang malaman ng lahat na ang isang bagong kabanata ng pag-ibig ay dahan-dahan ng isinusulat. Dinaluhan nila si Tia Remedios na nakaupo sa gitna ng unang hanay ng mga silya. Sa tulong ng teknolohiyang binuo ni Cory, bagaman hindi pa tuluyang naibabalik ang paningin ng ina, ang Eye of Hope ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang maramdaman ang bawat hugis at liwanag sa kanyang paligid sa pamamagitan ng mga sensor. Hinawakan ni Cory ang kamay ng ina at pagkatapos ay kinuha rin niya ang kamay ni Elena upang paggaupin ang mga ito. Nay, Elena, kayo ang dahilan kung bakit ang bawat linya ng code at bawat plano na ginawa ko ay nagkaroon ng buhay. Ang sabi ni Cory, ang kanyang boses ay may panginginig ng matinding emosyon. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong wala pa akong maipagmamalaki. Cory, anak, hindi mo kailangan mapasalamat. Ang malambing na sagot ni Tia Remedios habang dinarama ang kamay ni Elena. Ang bawat magulang ay nais lamang makitang masaya ang kanilang anak. At sa hawak ng kamay na ito, nararamdaman ko na nasa mabuting mga kamay ka na. Isang mahinang pamumula ang gumuhit sa mga pisani ni Elena at dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Cory. Ang katahimikan ng hapon ay binalot ng tunog ng masigabong palakpakan ng mga tao. Isang tunog na hindi na nagdadala ng panggigipit, kundi ng tunay na pagdiriwang. Sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa ingay at kinang, nakaupo si Ariana sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang pinagtatrabahuhang laundry shop. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos, at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kolorete. Ngunit meron itong isang uri ng kalinisan na hindi niya kailanman nakamit noon. Hawak niya ang isang lumang dyaryo, kung saan makikita ang balita tungkol sa inaugurasyon ng foundation ni Cory. Hinaplos ni Ariana ang larawan ni Cory sa papel. May kaunting kirot pa rin sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang kirot ng inggit o pot, kundi ang kirot ng isang taong natutong tanggapin ang kanyang karma. Nakita niya ang bawat detalye ng kaligayahan sa mukha ni Cory, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ariana na ang kanyang pagsisisi ay nagsisimula ng magbunga ng pagbabago sa kanyang sarili. Nagawa mo, Cory. Proud ako sa iyo. Ang bulong ni Ariana sa kanyang sarili, habang dahan-dahang itinitiklop ang dyaryo. Tumayo siya at pumasok muli sa shop upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ang kanyang buhay ay payak na ngayon, malayo sa karangyaan, ngunit sa bawat gabi na siya ay natutulog, wala na siyang dinadalang takot o kasinungalingan. Sa paglubog ng araw sa abot tanaw, ang bawat anino ay unti-unting humahaba.
Ngunit para kay Cory at sa kanyang bagong pamilya, ang bawat sandali ay puno ng liwanag. Ang arkitekto ay tapos na sa pagbuo ng kanyang pinakamalaking proyekto, ang pagbuo muli ng kanyang sariling puso at ang pagbibigay ng bagong buhay sa mga taong nawalan na ng pag-asa. Sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang lahat ng pait ng kahapon? O meron pang huling lihim na dapat ihayag ang tadhana bago ang tuluyang pamamaalam? At sa pagdating ng bukas, paano tatanggapin ni Cory ang huling regalong ibibigay sa kanya ng buhay? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga luntiang uspong ng bagong simula. Ang panalang Cory ay hindi na lamang kilala bilang isang lihim na arkitekto sa likod ng malalaking kumpanya, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa sa buong bansa. Ang kanyang teknolohiya ay nakapagbigay na ng liwanag sa libu-libong mga mata at ang bawat pasalamat na kanyang natatanggap ay parang isang haplos sa kanyang kaluluwa na dati ay puno ng mga latay ng pagkanulo. Sa loob ng kanilang tahanan, nangayoy isang maaliwalas na villa na napapalibutan ng mga taniman ng kape. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Nakaupo si Tia Remedios sa kanyang paboritong tumba-tumba, nakikinig sa mga ibong umaawit sa labas. Bagaman hindi pa rin tuluyang na ibabalik ang kanyang paningin, ang kanyang mukha ay walang bakas ng lungkot. Para sa kanya, ang boses ng kanyang anak at ang tunog ng bawat hakbang nito ay sapat na upang maramdaman niya ang ganda ng mundo. Lumapit si Cory sa kanyang ina, suot ang isang puting linen na polo na tila nagpapakita ng kanyang kalinisan ng puso. Kasunod niya ay si Elena, na nayo'y asawa na niya. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagsimula sa isang mabilis na apoy, kundi sa isang matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at paggalang. Dahan-dahang ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa balikat ni Cory, isang simpleng kilos na nagpapahayag ng walang hanggang suporta. Cory, look at this. Another letter of gratitude from the province. Ang sabi ni Elena nang may malambing na tinig. Ang kanyang mga mata ay nadminingning habang ipinapakita ang isang sulat na may mga markang galing sa mga daliring puno ng kalyo. You really changed their lives, you know. I'm so proud of you, mahal. Ngumiti si Cory at hinawakan ang kamay ng asawa. Inilalapit ito sa kanyang mga labi para sa isang magalang at tapat na halik. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Elena. Ikaw ang nagturo sa akin na ang isang arkitekto ay hindi lang dapat marunong magtayo ng gusali, kundi dapat ay marunong ding mag-alaga sa mga taong nasa loob nito. You are my greatest design, Elena. Sa kabilang bahagi ng buhay, sa isang maliit na baryo sa probinsya, isang babaeng nagngangalang Ariana ang tahimik na naglalakad patungo sa isang daycare center. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakasuot ng mamahaling alahas, kundi may dalang mga libro para sa mga bata. Pinili ni Ariana na lumayo sa ingay ng lungsod upang doon ay mahanap ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga batang nangangailangan. Ang kanyang rurok ng tagumpay noon ay tila isang malabong panaginip na at ang kanyang buhay na yon ay isang mahaba at tapat na pagbabayad sala. Minsan, sa kanyang pag-iisa, tinitingnan ni Ariana ang langit at naalala si Cory. Wala na ang pait, wala na ang ingit. Ang tanghing natira ay ang isang malalim na pasasalamat dahil kahit papaano, sa gitna ng kanyang mga pagkakamali, ay hinayaan siyang mabuhay muli ng taong pinakanasaktan niya.
Natutunan na ni Ariana na ang tunay na kapatawaran ay hindi nagmumula sa ibang tao, kundi sa pagtanggap sa sariling pagkakasala at sa pagsisikap na maging mas mabuting tao sa bawat araw. Nakataas ang noo ni Cory habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa kanilang beranda. Ang bawat kulay ng langit, mula sa kahel hanggang sa lila, ay parang isang paalala na ang bawat katapusan ay may kalakip na bagong simula. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa paghihiganti o puot. Ang hustisya ay nakamit na sa parang pinakamalinis. Ang mga traidor ay naiwan sa kanilang sariling kadiliman, habang ang mga tapat ay naglalakad na ngayon sa ilalim ng liwanag. Ang tunay na arkitekto ng tagumpay ay hindi ang taong may pinakamataas na gusali, kundi ang taong may pinakamatatag na puso. At sa bawat tibok ng puso ni Cory, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang mahalin at mahalin bilang kapalit sa parang malaya, tapat at walang hanggan.